Mula sa himpilan ng DWDD 1134 Katropa Radio, ang himpilan ng hukbong sandataan ng Pilipinas. Sumasa inyo ang programang Hitik sa Balitaan, komentaryo at serbisyong publiko, ang sandigan at gabay sa ikauunlad ng pamayanan, ang Sagip ng Bayan. Sagip ng Bayan. Narito na ang bagong tambalang walang takot sa komentaryo at may puso para sa serbisyong publiko, ang inyong mga lingkod bayan, Dan Zulueta at June Anzores sa Gift ng Bayan. Magandang hapon po muli. Nandito po pa rin ako. Mga katrop, mga P. Kampi na tayo pare. Hindi katropa. Kamali tayo. Ito po yung programang Sagip ng Bayan. Extension po ito ng ating programa doon sa Katropa Radio, DWDD. Medyo pinukulang po tayo ng oras doon. At kailangan po natin extend ang ating public service. Of course, marami tayong dapat talakayin at inupunan tayo ng talakayan doon. No? So, nandito po kami sa Kampi Online. Ngayon po ay kasampu ng isampu ng Hulyo, 2017. Isang araw na dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon at tayo muli mga balita, pagkulang talakayan at servisyo dito. Dito lang yan sa paboritong programa. Maglingkod sa inyo, Sagip ng Bayan, sandigan at gabay sa tulad ng pamayanan. Kung muli ang inyong lingkod, Dan Zulueta, ligaan niya yan sa mga ating kampi na samahan niyo kami sa loob ng 2 oras sa pagtatanghal. Tayo po ay napapanood pa rin ang live simultaneously sa live streaming sa www.newsnews.tv/channel Kampi Online at Facebook Live. Search nyo po ang Kampi Re. At ito nung po ay may parating sa programa. Pag gusto mong batiin, gusto mong comment, FB Live o streaming, mag-tag sa 0917-1902-533 o kaya doon sa ating telephone 788-0607. Kasama natin po ang ating kasama, ang batikang broadcaster kolumnista, Mr. Hitman June Anzores. Opo, isang magandang hapon po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi nga po, mga nanay po ako rito, no? Pero sabi nga po, para sa Sagip ng Bayan, handa po kaming maglingkod para po sa programa, sa isang talakayan, serbisyo at publiko at sa mga balitang ika nga po inyong maririnig na sariwang sariwa. Para po isda po yan na sariwa. Ewan naman po kung yung ibabalita namin bibila sa inpa lamang po. Okay, sige po. Isang magandang hapon po ulit. At okay, at mayroon ka bang nakahandang tanong partner sa ating mga yung ating mga tatalakayin po rito napapanahon, no? Actually, ito nga pong pag-aahin ng batas ng ating Speaker of the House na si Pantaleon Alvarez na gagawin daw pong legal o yung civil union
kung saan makikinabang dito yung mga pareho kanilang mga same-sex couples na tinatawag. Yung tinatawag na heterosexual couple na nais magsama at nagdadalawang isip na magpakasal. Meron ba nun? Meron. Ano sa kanila? Legal na kagad sa kanila, no? Pero pero dito katropang dan, no? Gamitin ko na yung salitang katropa. Dahil tayo magkatropa. Pero magkakampi pa rin. Nandito tayo. Kakampi. Pag doon sa kabila. Magkatropa tayo. Hindi kayo tayo maguluhan ito. Katropang kakampi. Okay, sige po. Napakaganda po yung ating tatalakayin, no? Sa bagay nga po, napapanahon. Pero alam naman natin sa batas ng Diyos, mukhang hindi po aprobado yan. Sa batas ng tao, pwede. Dahil gagawin lamang po yung batas, pwede na po yun. Pero sa Biblia po, mukhang hindi na yun, no? Kaya, sa Kongreso, parang tinatawag yan bago na-aprobahan yung sa family planning, ay tungkol sa condom, yung mga sinasabing para makontrol yung panganganak, gumawa rin ng batas. Kung si Congressman Edsel Lagman, 15 years bago naging batas yan, pero ito po, nababago po. Same-sex couples, kakasal po yung pareho ng kasarian. Kasi ano to nagkataon sa atin ng ating bansa ko, no? Oo. Ang problema tayo dahil kasi marami pa rin manang, no? Yung kinagisnan. Tsaka, nasabi nga po natin, hindi mo kaagad mababago yung kulturang kinagisnan ng ating mga ninuno at napapanahon din po, hindi po mo ngayon computerized na po lahat, may Facebook, may cellphone, yung mga sinasabi natin mga medyo problema naman sa yung partner dahil sa araw pagkalit ko sa kapatid hindi tinatago mo yan. Oo. Dahil nahihiyan. Oo. Inaano ng pamilya, kinokondem naman. Oo, minsan pinalal. Kasi, palibasa, lantaran na at hindi po parang nag-iba na ng buwan. Parang iba, accepted, pero doon sa mga conservative na talagang naniniwala kinagisnan, kultura. Sa Biblia, tama. Oo. Ako naman yung tataka, bakit itong bagay na ito, ako naman ito dumadami, hindi naman tinanganak. Ano yun? Yung gremlins? Diba? Sabi nga po dumadating din po yung yung pag-iiba, no? Yung pag-iiba ng panahon. Kung pag-asano po yung kapag hindi ka sumunod, hindi ka hindi ka uso. Kanina nga napakinggan mo kayo nila doon sa inyong programa sa Talakayang Pinoy, yung 15 mga estudyante naghiwa ng naglaslas ng pulso. Pero sabi nga po, kapag hindi ka hindi ka kasama. Para rito sa nakikiuso, no? Pero itong same-sex couples, sabi nga po yung mga gumagawa ng ganitong batas, sa totoo lang, katropa, no? Katropang dan, the equalizer. Yung hindi rin natin alam kung sino yung may dalawang kasarian dyan sa Kongreso. Baka naman ito may mga investment naman. Baka naman yung mga baka may yung nasabi mo yung party natin para may mga pakatanan. Hindi ba meron yung isang
congresswoman o congressman na tinatawag. Hindi ko malaman kung congressman to o congresswoman. Siya yung gumawa ng batas na magkaroon ng ano eh, na isang, yung separate na CR. Tatandaan mo, hindi pwede pumasok din yung, yung hindi bading. Hindi rin pwede pumasok. Sa tingin ko partner sa aking opinion tao rin naman sila partner So, tatawag na diba? Hindi natin hindi naman nila pero diba, kailangan tipigyan natin Oo. diba? Katulad din ng mga PWD, diba? Meron silang iwala yung kanilang mga tira, yatan. Sila naman ay marami rin ang bilang mga bisexual. Diba? Kailangan siyempre sila, diba, pintas sa bilang natin. Oo. Ang lalaki. Oo. Diba, tayo mismo, lang hindi. Kasi minsan tumitigil ng ganyan Pero ang sinasabi nga natin, hindi rin parehas. Ito po, joke baka seryoso niyo po Kaming mga lalaki, argabyado. Bakit? Pagdating sa CR, Bakit? pag tayo jingle, pwede pumasok yung bading. Oo. Hindi ba? Pero tayo mga lalaki, Tayo pwede pumasok sa CR nila. sa CR ng babae. Dapat makapasok din tayo. Parang parehas ang batas. Joke lang po yun Huwag niyo seryosohin po yun. So, ang nangyayari partner, magiging apat na pala CR. Kasi lalaki, straight, tapos bading. Of course, may tomboy. Matomboy. Pero yung tomboy, pwede mo makasaya na tayo magalit na ngayon. Di tatlo na lang. Pwede yun, Magulo. Parang magulo. Sige. Pero huwag natin kalilimutan na-intriga rito si Senator Manny Pacquiao. Saan yan? Diyan, sa mga bading. Ito tayo. Hindi pa dito nga nag-review niya ni Manny Pacquiao. Inalisan siya ng sponsor, hindi ako nagkakamali. Yung sinabi niyang masahol pa sa hayop ang mga di ba? Mga bading tomboy, marami nag-react doon. Muntik na sa mawala ng bote dyan, parang. Buti pa lang kumambyo. Sabi nga, pagdating ng ganyang usapin, itong sinasabing same-sex couples, medyo masalimbuot po yan. Makikialam ang simbahan dyan. Ay, lagi naman Diba? Basta tinutungkol at masasagasaan yung mga nilalaman ng ating banal na aklat. Marami lagi nandiyan ang simbahan. Kaya nga medyo masalimuot yan. Kaya lang, minsan, sila mismo yung may problema. Sabi nga niyo ito, intriga na naman to. Sa manakigating po sabi, pero huwag niyo siseryosohin. Usapang lang. Alam mo, itong programa namin ni Parang John, kami nagpunta rito para magkwentuhan at mag-intriga. Hindi na gagawin natin sa kabila Kaya dito lang po kami babawi. Matagal na 6 na linggo na po na nagpipigil itong partner ko. So ngayon, ibubuladas na. Ibubuladas. Saan ba ako napunta? Ano po yung sasabihin? Meron Nawala ako. Kasi meron bibigay sa sulat. Hindi pa siya tayo para namin gabi. Ano ba yan? Ay, okay. Acknowledge natin si Ma'am Fe, Nicodemos. Ito yung ating chairman. Magandang hapon po. Wala si Ma'am dyan. So, nanonood siya. At si Medi Sarmiento. At of course, si Ray Conferido. Magandang hapon. At maligayang pakikinig, panonood po sa inyo. Pero napansin ko rito sa monitor, gandang lalaki ko pala rito. Sabi siya masisiya nga dahil
Para ka nananalamin, di ba? Oo, alam mo kung paano ka perform eh. Kung kikilos mo, no? Ako nga, hindi ko malaman kung paano i-shoot ko. Yan ang problema. Okay, yung tungkol nga dito sa ano, Pacquiao ako na ano, pero tatapusin na natin si Pacquiao dahil natapos din siya ng boxing eh. Di ba? Ano sa tingin mo? Nadaya? Dati man, alam mo na, naniniwala ako eh. Politiko na talaga si Pacquiao. O bakit? Bakit? Pag natatalo, nadadaya. May tumatawag ba? Wala. Hindi, wala kang ano, sound effect eh. Oo nga. Tama. Ano kailangan? Ano tayo dito? Hindi ka listo eh. Listo Ikaw yung control eh. Di ba? Alam, pagdating kay Pacquiao, eh talagang sabihin na tayo dyan bilang champion, no? Pero pag natalo, talo. Kasi kahit nasabihin mo na daya ka, talo ka pa rin. Talo pa rin. Sa mga Pilipino, siguro, majority. Wala talagang natatalo. Sa mga Pilipino. Either na nanalo lang o nadaya. Oo. Maski sa politika o sa sports at mga ibang labanan, ay nadaya. Pag natalo, daya. Siguro nating mga Pilipino yan. Ugalian na, ha? Alam mo, may kwento dyan. Sige, kwento mo pa doon. Ang kwento niyan, dapat nung freestyle, hindi pa ako tao nun eh. Hindi pa tapos ng gora. Si Partner Pasky ang buhay pa nun. Yung kumpare ko yun talaga. Andiyan pa ba? Si pare. Narinig ko. Okay. Narinig. Ayun. Nakikinig ko. Okay. Pasensya ka na. Alam mo na dyan eh. Andiyan pala nakikinig eh. Alam niya natitira siya. Titirahin ka namin talaga kung wala ka na dyan eh. Babawi na lang sa susunod. Nasaan ba ako? Ano masama dyan? Ito mahirap sa harutan. Pag harutan ng programa, pero okay man po ha. Yung ating Manpo. Ano itsura natin? Kung sakali. Tayong dalawa nang gugulo rito. Kasi pag nasa kabila kami, kakatok po. Katok. Kinakatok kami sa salaman. Bawal po, wag lang po. Batuhin nyo lang po kayo sa lulusot naman pala yung papel dito sa kabila eh. Pag bawal, papel lang. Nililipad na papel. Alam na namin kung, tama na yun. Isa kayo. Okay, sige. Punta natin yung ano. Yung sinabi ni parang Pasky. Tumahul. Alam mo, totoo yung magaling na barangay chairman. Talaga naman po, panahon pa yata ni Marcos, chairman yun. 1960s. Oo, hindi pa yata uso barangay chairman yun. Hindi, talaga ito. Tama yung sinabi ko, partner. Na yan siya yung panahon ng yung Tinente del Barrio pa. Kapitan del Barrio. Tinente pa muna. Tinente del Barrio. Pala ni Susa yun eh. Perangkat Lauro. Yung diba? Tinente del Barrio. Tapos naging Kapitan del Barrio. Kastilang yan. Isabihin yun ang tawag sa sa mga leader ng barangay noon. Kasi yung aking lolo at sa mga tuhin, talagang sa probinsya, uso yung yung, alam mo yung nakakita ka na partner ng parang sungay ng ng kalabaw. Yung hinihipang ganon. Ang tawag sa amin noon sa Marinduque, budyong. Pagka may tawag ng pag itatawag ng meeting, budyong. Nandun sa bayanan yung yung tiyo ko. Hihipan niya yan. Ang lakas, man. Yung parang alam mo yung parang nandun ka sa bundok na ang tunog talaga niya. Napakalakas. Kaya lahat ng taga-barangay, mga ilang minuto lang nandun na. Budyong. Ganun ginagamit yung parang Pasky, budyong. Noong araw, yan. Alam ko si parang tinago na yung budyong yan. Pero iba na yung kay parang Pasky, hindi na budyong. Ha? Hindi na budyong ang ginagamit yan. Bulong. Wala kasi bulong. High-tech na yan. Talagang cellphone yan. Pero bulong. Kanina narinig. Nakatago rito sa ilalim ng kada ko kung sino nakatago rito. Usap sa cellphone. May tumawag anak. Sabi niya, anak. Baka yung inanakan. Okay, sige. Punta natin ngayon yung ito ikaw na sasakyan. May kariton tayo dyan. Sa parang budyong, sa parang Pasky. May budyong, sasakyan din.
O si Atorno, sigurado may sasakyan. Ako may sasakyan, may driver. Pero kailangan magbabayad ako doon sa driver ko. Uber. LRT. LRT nabanggit kay LRT. Parang sabi nga po, kulilat na talaga ang bansang Pilipinas pagdating sa transportation po. No? LRT to ha? LRT ha? Kasi iba yung LRT, iba yung MRT. Iba yung MRT. Hindi man kasi ako hindi man ako papunta Makati para mag-MRT. LRT ako papuntang EDSA. Jesus Mariones, talaga naman po. Mapapahisus ka. Bakit partner? Abas, bukod sa mabagal. Bumagal ha? Bukod sa mabagal, ewan ko ba't bumagal? Ha? Yung aircon. Bumagal din. Hindi natin malaman kung humina o huminto na rin. Yan yung sistema ng ating transportasyon. Pero ito mas makukonsumi ka. Siyempre kapag halimbawang buti nga, patay pa aircon. Oo. May nakasabay akong Bombay. Nako, yun ang matindi partner. Oo. Alam ko na yan. Kung gusto ko natin medyo malapit-lapit lang, bababa na ako. Nakalakarin ko sila. Na, may mga kaibigan din yung Bombay partner kasi suki ko yan. Oo. Pero sakali, kung ako magiging congressman, malayo partner. Ha? Hindi malayo. Ano ka na ngayon? Kagawad ka na, di ba? Kagawad pa lang. Oo Tsaga lang, magiging congressman ka rin. Ito, kung gagawa rin lang tayo ng batas, ginawa na kasi itong ng MMDA. Hindi ba? Sa bagay, ito binibigay sa driver. Yung pandagay sa kilikili. Yun. Diba, may pakulo niya si Bayani Fernando. Tawas. Tawas. Ng tawas. Diba? Sana ako naman, pag naging congressman ako, sasabatas mo yun. Na lahat ng babagyagan ko yung batas. Lahat ng Bombay magtatawas. Maglalagay sila ng tawas. Lalakas ang magbuhatan ng pabrika ng tawas niya. Kaya nga yung gagawin natin, yung pakikinabangan, yung one-sided yung batas, bakit lang yung driver ang bibigyan mo? Paano yung pasahero? Hindi lang. May pasahero din dapat, pagpasok pala ng pasahero sa bus, may tawas na ron. Dapat lang, no? Wala ka nang babatiin. Ikaw partner, kasi yung mga binati ka na kanina. Mamaya na ako magbabati. Tama naman nun. Magbabati. Huwag mong ayusin mo ang pagbigkas partner. Mamaya na ako magbabati. Mamaya na lang ako babati. Huwag yung maragsang bigkas kasi pangit no? Pumapangit ang pandinig. Masasensor tayo rito. Okay. Merong sulat na naman si ma'am Anong warning? Sumulat si partner Pasti. Huwag daw siyang banata. May nagtatanong si Ma'am Feng Nicodemus. Ano sabi? Tuloy daw ba yung eleksyon? Eleksyon ng barangay? Anong eleksyon? Eleksyon ng barangay ito, malamang. Ito, actually, naging kinulong ko na po yan, sa pahayagang saksi balita, saka sa bomba balita. Actually, nagkaroon din po ako ng seminar sa Baguio. Nasa limuta, talakayin natin yung tungkol sa lakbay aral. 112,000 yan, katropang dam, na kung saan talaga naman po yung perang dapat na pailagay sa tama naman po kasi marami kaming masiyahan. Okay. Marami kaming matuya. Dahil isipin mo, nakapaglakbay na aral na kami, nakapamasyal pa kami, nakakain pa kami ng masarap, napamasahe pa kami. Isipin mo, paano mo tatanggihan nyo? Oo. Ang tanong, natutunan nyo ba? Ako, sa akin, interesado akong matuto, kaya nakinig ako. Yung iba namang hindi interesadong matuto, namasyal lang sa Baguio. Nagpalamig-lamig. Nagpalamig-lamig lang. Okay. Pero yung... Saan ba ako? Nasa Baguio. Nasa Baguio. Ngayon, yung pinag-uusapan natin pagdating po sa usapin ng barangay saan? Yung kasi yung eleksyon yung eleksyon, yung may eleksyon. Pag-uusapan madali kasi. Naririnig natin sa radyo na
hindi pa alam kung matutuloy yan sa October yung barangay election. Maganda pong itakal natin dito sa sagip ng bayan niya. No? Kanina napakinggan ko rin yung programa niya ng Pasko, Katrabandan, tungkol sa barangay election. Nakakasama, handa na komisyon yung komisyon. An election. Komisyon. An election. Ang mag-ispita ka na lang. Komisyon o ayusin mo. Yung komisyon. Iba yung komisyon, iba yung komisyon. Ganun ba? Komisyon. Kasi tunog naman. Pwede na yun. Baka mapunta ko sa inyo, no? Komisyon. No? Komisyon. Kasi pag laging na election, may komisyon. Komisyon. Wala naman tayong basihan. Komisyon na lang. Hindi, komisyon ng election. Kasi pag wala. Tama. Hindi ba? Kaya nga po sinasabi natin, pag may election, may komisyon. Tama. Punta tayo sa komisyon. Election. Actually tawag dito, si Secretary Andanar ba yan? Hindi, Bautista. Andanar sa ano yan? Saan yan? Hindi, sa printing. Sa printing na siya ngayon. Ay nakahanda daw naman sila na kung sakali, Panad! Sa Luis. Sabi ni Secretary Andanar na nakahanda naman sila. Nakahanda sila. Ang printing, National Printing Office. Okay, nakahanda rin. Yun naman ang pinaghahandaan dyan eh. Pagkagapit ka sa pag-print ng mga balata, wala na, hindi na ubra. Pero, ang may hawak NPC, si Andanar. Si Andanar. Okay. Ang sabi naman ni Commission on Election, Chairman Andres Bautista, handa rin sila sa komisyon. Sa komisyon nila. Sa komisyon nila. Double meaning ng partner. Hindi, komisyon on election eh. Komisyon. Handa yung komisyon nila. Na nagtrabaho. Kaya, pag di natuloy yung eleksyon, extension. walang komisyon. Wala na komisyon. Ang gulo mo ba? Ito, sige. Seryosohin natin. Si Ma'am po, naguguluhan sa iyo eh. Sa tanong nito. Sige. Ayusin mo. Pasukin natin. Ang sinasabi po, ito yung pinatunayan na, at ito yung nakapanayan na, dito si Senator Dick Gordon. Sa isang programa sa radyo. Kasi, dadaan aprobado na sa Congress sa mababang kapulungan. Ngayon, isasampa yan sa Senado. Mataas na kabulungan. Ilan ang senador? 23 na yata. Nabawasan. Dahil ito si Peter Cayetano. DFA secretary na. So, yung 24 naging 23. 23 na. Hindi ba? Ewan ko kung makakabuti pa si Senator De Lima. Dahil, hindi pa naman siya hindi pa naman siya convicted eh. Sa 23, nabawasan ng isa. Ilan ba minority, ilan ba majority sa Senado? Konti lang yung yung minority. Di ba? Bibilangin mo bibilangin mo yung minority. Ilan lang yan? Halos 6 lang yan. Pinag-uusapan natin 23. Di ba? Pero sabi po rito dapat po magkakaroon po ng eleksyon talaga. October 2016, nakaraang taon. Anong petsa yun dapat? 23, kung tayo nagkakamali Parang ganun, may election dapat po ng 2016. So, last year pa yan? Last year. Yan yung pinagpaliban. Dahil ang sabi po ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 40% daw ng pan. Ipagpaliban muna. Kasi, yung mga tatakbong mga barangay kapitan, karamihan dyan protector ng droga. Yun ang kay Yun yung naging dahilan ni Presidente Duterte. Kaya nagkaroon po ng pagpapaliban. Maraming kumontra. Bakit ba kailangan ipagpaliban? 40% lamang sinasabing pinagtago sa illegal na droga, 60%. Hindi naman. So, sabi nga, kapag ang hari ang nagsalita, hindi pwedeng mabali. Kasi pinatunayan nga po na postpone yung 2016
At sinasabi nga, gaganapin sa 2017. Sa isang panayam po, sa programa sa radyo, nakapanayam doon, si Senator Dick Gordon. Okay. No? Tinanong siya nung announcer, itong may eleksyon na magaganap ngayong October 2017. Mhm. Ang sabi ni Senator Gordon, kung di ako nagkakamali, magkakaroon ng resume ang Senado July 26. Kaya doon pa lang nila itatakil. So, ito na mga 2 weeks from now. Oo, kung magkakaroon ng eleksyon ang barangay ngayong 2017 sa buwan ng October. Mag-follow-up question. Kung halimbawa mapagbobotohan diyan sa Senado ang pagpapaliban ng eleksyon, sa kanya opinion, tinanong siya, ano yung magandang taon na para ganapin ng eleksyon? Oo. Anong sagot? 2020. Tagal ha? 2020. So, ibig sabihin yan, tapos ng termino ni Digong. 6 years yun. So, mauna pa nga, pwedeng sabihin na mauna pa yung termino ni Presidente Duterte bago magkaroon ng eleksyon. Yun ang sinasabi niya. Ang tanong, bakit kailangan ipagpaliban at hindi maganap ang eleksyon noong 2017? Anong tanong? Anong sagot? Magulo raw ang gobyerno ngayon. Magulo ang gobyerno? Merong gera sa Marawi. Follow-up question, sa Marawi ano yung problema? Bakit lahat? Bakit lahat? Apektado. Anong sagot? Sabi, malalaman po yan sa July 26. Okay. So, posible pang matuloy o hindi? Ako, sinabi ko nga sa'yo. Gusto natin mapalitan yung mga barangay tagay. Di ba ang kapitan na puro tagay ang ginagawa, walang ginagawa sa barangay? Hindi ba? Dapat mapalitan na. Yung mga dapat mapalitan, tapos na dapat alisin mo. Kasi tatagalin yan. So, ang ibig sabihin, pagka na-disgrasya at hindi natuloy, tuwan-tuwa yung mga nakaposto ngayon. Tuwan-tuwa? Hindi lang tuwan-tuwa, galak na galak. Galak na galak, nagtatatalon pa. Isipin mo, tapos na yung termino nila, na-extend ka ng ilang taon. Kaya, siguro, mas isa batas nila, yung gawin nilang appointed position yan. Bawal yun. Dapat yun yung batas. Hindi, pwede yun. Mayroon tinatawag tayong amendment Yung mga provision na tayong amendment sa Constitution, partner. So, pag yan ay ginawa, pinag-deliberate yan sa Kamara, saka sa Senado, legal na yun. Okay. Ganun yun. Ng bilyon ang ginagastos para mag-postpone ka ng barangay para mag-appoint. At kung mag-appoint, ito medyo ipapasok natin dito yung seminar. Isa to sa pinanong. Doon sa seminar. Sa seminar. Ito yung liga ng barangay sa pangunguna ni Philip Lacuna. Sa Maynila lang yan kung saan yan. Yung sa Baguio. Ang speaker, DILG, national. Ito yung liga ng mga barangay tagay. Kaya kami yung dun. Okay. Ang sinasabi nga po, kung halimbawa, appointed pag-uusapan natin, sabi mo, legal si Atty. Makalintal, bawal yung Bawal sa ngayon dahil hindi pa sa batas Yung pagpupuspo ng barangay, bawal na. Bawal pa, Oo. Kaya marami ngayon magulong barangay. Kasi appointed, tama sinasabi ni Paring Paski kanina. Ang lahat ng mga nanunungkulan ngayon, hindi po sila elected. Totoo yun. Dahil tapos na. Tapos na. Last year pa natapos Pero yung mga dokumento, yung sweldo, tuloy-tuloy yan. Kaya hindi magulo kasi walang umaakto mga ewan ko sa iba naman sa iba naman siguro talaga may gumaganap bilang mga barangay official. Pero iba po
hindi na siya maakto as a barangay kasi appointed. Ang iba rin, hindi sinusunod. Hindi ka na barangay official eh. Hindi ka na chairman eh. May kabagalan lang talaga sa ano. Pero diba? ang ano rito, ang bola ngayon, ang bola niya nasa kamera. Tapos na sa kamera. Postpone na. Hindi, postpone. Hindi, gumawa sila ng batas na mag-amend sila ng batas. Anong gagawin na? Dahil na-postpone, ang gustong direksyon kasi ni Pangulong Digong ay appointed. Okay, punta lang. Ang direksyon dapat nila sa kamera is gumawa sila ng batas na hindi na magiging elected position yung barangay, kundi appointed position. Okay. Ang sinasabi nga, pagdating ng appointed na yung sundak ko sinasabi mo, appointed. Kung i-appoint ang isang barangay official, sino mag-appoint? Tanong to, ha? Apat na pagpipilian o 3. Appointed, sino pipili? Ang presidente ng Pilipinas at ang DILG. Pangalawa, sino ang pipili? Municipal mayor dito sa Maynila to, ha? Municipal mayor at barangay bureau. Ba't nagkaroon ng barangay bureau? Hindi naman ang barangay bureau, hindi naman wala nang batas na para magkaroon ng barangay bureau. Dito lang sa Maynila, kung gano'n nagkakamali, tsaka sa Parañaque at Pasay na mayroong barangay bureau. Ganito yung partner, pagdag sa batas kasi, lahat yun, yung sinasabi natin implementing guidelines, gagawin yun eh. No, para mag-identify sila kung paano yung magiging appointment. Sino mag-appoint. Lahat ng katanungan na yan ay ilalagay dun sa batas. Okay. Para maging, may safety nets. Kasi magiging, ang mga tanong, halimbawa, kung appointed yan at binigyan mo ng kapangyarihan yung mayor, hindi pa pwede yun. Diba? Kasi magiging alipin ng mayor yun eh. Correct. O, diba? So, pero isang supposed to be, isang sa local government na parang isang departamento yan o committee o whatever, wala magiging trabaho yan kundi mag-identify. It should be ang position kasi, ako personally, kung appointed yan, dapat ito ay ina-applyan. Okay. Supposed to be, may qualification ka. Siset ng itong qualification, dapat hindi lang siya appointed by kundi ina-applyan to para mga cabinet position. Okay. Kaya napipili na yung qualified kasi ina-applyan. Tinitingnan yung mga credential nila. Dapat ganun ang ganun maging system. Dapat na ganun ang proseso. Para magiging cabinet. Pero sinasabi nga, katrabanggan, Presidente, DILG, dalawa. Municipal Mayor, Barangay Bureau. Pangatlo, simbahan at NGO. Pwede yan. Parang multi-sectoral. Multi-sectoral within the community. Tama yun. Mayroong survey. May survey, basis ng survey. Diba? Local survey doon sa barangay. Okay. So, on that basis, may basis. Sino ba yung gusto? Kasi unang-una, sa isang barangay, hindi pwedeng kontra ang tao. Kailangan gusto ng tao yung kanilang leader. So, it's just appropriate na magkaroon initially ng survey. Parang ginagawa natin sa ating mga election, sa election ng presidente, yung survey. Para malaman yung gusto talaga ng taong bayan. Okay. Ngayon, pagka kung sino yung mas popular at gusto ng taong bayan, most likely, at qualified siya ayon doon sa kanyang qualification, most likely, dapat siya maging kasi mas marami siyang follower, mas madaling magpa-implement sa barangay. Okay. Pwede yan. Pwede yan sa sinasabi mo, katrapanggan, Ang namimili, yung kanilang residente. May batas ka pa rin babaguhin, lalo na rito sa Maynila. Hindi naman siya magiging elected din kasi kung ang magdi-decide residente. Oo. Hindi, ito Pero part ng is yung mga resident. Part sila, base doon sa survey result. Papasok din dyan yung tinatawag na kamag-anak system. Yung sinasabi mo yan, walang kaso doon, partner. Kung yung mga kamag-anak bumoto, pero qualified.
Okay. Unang-una, may mga managerial skill. Okay. Ano mag-leader, no? Talagang may ano siya na nag-lead ng isang grupo o kaya niya mag-ano ng isang organization. Ang endorsement na pinatawag manggagaling sa barangay. Hindi ka... Part ng is yung constituency na doon. Okay. Magiging part ng pero hindi yun na magiging final. I-screen pa rin yung qualification niya. Kasi yun ang magiging para makaano ka na isang magandang leader eh. Oh? Kasi merong leadership skill, no, kaya niya talagang mag-lead, mag-manage isang lugar o association. Tapos since para may participation, merong survey result na sinasabi na ito yung pinakagusto nila. Marami kasi, lima yung nag-apply. No? Base doon, yung 5 na yun, sasalaan yan. Sa survey. May pinamilian na ngayon yung pero hindi yun ang election, parang survey lang siya. Ngayon, yun ang magiging basis ngayon kung sino man yung entity na mapipili ng mga leader ng barangay na yun, isa yun sa magiging basis nila. Na kasi dapat gusto talaga ng mga tao to. Pero nasala ng qualification niya. From there, mula sa barangay, magaling na nakuha ang barangay. Tataas siya sa level ng iba. Next na yung konsihal, di ba? Vice Mayor. So, mula sa barangay, magkakaroon tayo ng mga leader na talagang marunong, mahusay. At marunong magdala ng So, yun ang inaano natin na from yung aakit siya doon sa kanyang career, sa political career na talaga nag-umpisa sa barangay. Ang pinakamaliit na barangay political na system ng bansa barangay. Totoo. Di ba? Kasi lagi ang problema kasi pag hindi mo sinolve sa grassroots, parang nana, partner. May nana ka dyan. Hindi mo inalis nana, lagi mo inaano yung sugat sa Malagaan mo. Wala rin eh. Kaya dapat yung solusyon talaga nasa grassroots, which is barangay. So dyan, lagyan mo ng magandang leader, mga skilled, mga qualified, gusto ng mga tao. I'm sure, pagka meron kang 42,000 barangay at yan ay maayos ang leader, maayos ang patakaran, walang problema ang Pangulo. Lahat solve. Krimen, traffic, squatter, mga rebellion, wala dyan. Kasi out sila dyan eh. Tapos mayroong liability pa nun. Yung pumapalpak ng barangay, chairman. Appointed, anytime pwede si Bakin. Pwede, At meron silang liability. Na pagka itong halimbawa, pinabayaan mo na may mga drugs dyan sa nasa tungki ng ilong mo. Tapos hindi mo siya ina-actionan at hindi mo alam. Itotokhang. Imagine mo, nandiyan sa tungki ng ilong mo, hindi mo alam. Hindi mo ginagawa ang trabaho mo, partner, pagka ganun. Napag-usapan yun. Ganun tayo, pare. Sabi nga, natutunan ko, a drop of a pin in your area of responsibility, partner. You should know when, where, and how it drops. Pero hindi ko babanggitin to, no? Okay ako dyan. Okay ako sa sinasabi ko. Pero ito, may isang barangay chairman sa Tondo. Tondo to, namatay. Dating pulis. Magaling. Okay. Inatake sa puso. Magaling. Magaling. Ang pumalit. Bakit ang magaling kasi natake sa puso? Hindi magaling. Hindi magaling. Ay sakit. Hindi magaling yung pumalit. Yung magaling. Magaling at di magaling. Ito magiging problema rito. Kung may droga rito, may area ng droga. Nagtataka lang po tayo sa presidente sumasakot. Bakit binulamaan may droga rin? Kundi dito malalaban sila rito kay Santiago. Yung papalit na yung sa pero bago mo basahin pa nila, basahin ko muna itong tanong dito. Para masagot din natin. From Anak Bayan, Malate. Anak Bayan? Walang pangalan eh. Okay, sige. Ano tanong? Ano ba mangyayari sa Marawi pagkatapos ng giyera? Sabi, pagagawa raw nila yung nasira. Sabi hindi pa sa Anak Bayan. Totoo to. Totoo to sa Mr. Anak Bayan ng Malate. Na meron na po. Sa ngayon pa lang. Ito yung 2 billion. Sa ngayon pa lang, idinidrawing na po yung kwan. Drawing? Rehabilitation. Drawing? Kasi architect ang unang rito.
Hindi, dapat pangit ang drawing. Hindi, Pinaplanuhan. Oo. Siyempre, mga arkitekto nagpa-plan. Oo. At saka yung ibang kung paano anuhin yung mga kabuhayan ng mga paano yung kanila suporta, walang mga hanap buhay yan. So ngayon, ang ginagawa ngayon, yung pabahay. Yun ang inaayos ngayon. Pero ngayon pa lang, ginagawa na. Ano ba nangyayari sa Marawi pagkatapos ng giyera? Ililipat yung city na yun sa ibang lugar. Wala ko, lilipat yung martial law. Hindi ko mas maganda to, i-preserve yung Sa mga nababasa po, sa nagpadala po ng sulat sa Anak Bayan, Malate, may programa na po ang gobyerno. At sinasabi nga po, 2 bilyon yung nakalaang pondo para sa rehabilitation po ng Marawi pagkatapos ng giyera. So, siguro, kinakabahan si Anak Bayan. Oo. Baka taga Marawi ka. Hindi. Baka magawa sa Tacloban. Yun nga lang. Yung rehabilitation sobra bagal. Oo, tsaka saan napunta. Malalaman po natin. Tayo naman po nagbabantay sa mga programa ng gobyerno. No? Kaya nga po, napakaswerte po natin. Meron kakampi. In fairness sa naman ni President Digong, medyo nabawasan naman yun, yung corruption. Nabawasan. Okay. Nabawasan. Hindi totally naman na nawala. Dahil meron pang malalakas ang loob na nagnanakaw. Sumisimple. Oo? Simple. Yung simplihan. O di nagsasabi pero nangangalabot. Pero may sinisibak siya. Oo, at pinakita mo na ni President Digong na walang kaibigan. Walang kaibigan. Pero bakit sibak lang? Siguro, at least, diba? At least may nasibak. Sa panahon ni Pinoy, wala. Hindi, mayroon may sibak. Nakanakaw na yun. Ito pa, partner. Tanong, walang pangalan. Anong masasabi nyo sa pagbubukas ng Resort World? Ito, partner. Hindi kasi ako nagkakasino. Pareho tayo Ako, kung ako siguro, matutuwa ako. Hindi, pero yun, may ginawa pong may ginawang, ewan ko kung panukala to o kautusan. Kaya nga nabugbog na naman ang Kongreso. Ano mo kung ano solusyon nila rito? Anong nakalagay? Ano masasabi nyo sa pagbubukas ng resort room? Simple lang po. Sabi ng Kongreso, magbigay puro ng entrance fee. Okay. Di ba? Pakita yung talagang show money. Entrance fee. Bago ka makapasok, bayad ata 300. Ganun Kaya maraming nag-react. Pagkaroon ng entrance fee. Bakit dati ba walang entrance fee? Meron na dati. Bakit gumawa pa ng batas na dapat may entrance fee? Wala. Yung entrance fee show money. Show money, 300 pesos? 1,000 show money. Kasi para makita, talagang may pansugal ka. May pansugal, kasi nakukonvert na. Gaya na resort po, hindi naman sugalan yan. May hotel sa taas. Hindi ba? Kaya nga sinasabi nga, pag sinabi resort po, marami. May sugalan. May hotel. May alam mo, ang hirap kasing itong mga sugalan na ganito. Kasi unang-una, talagang in fairness nakakatulong naman itong factor Dami natulungan ito. Hello, Ma'am Andrea Domingo. Ma'am Andrea. At saka si Sir Arnel Ignacio. Hello, Ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Andrea Domingo. Ba't ba natin binati? Ay, malay mo. Mahal sponsor yung programa. Hindi, okay yan. Sponsor talaga yan. Yung mga maraming natulungan sa mga. Saka naman sila, tumutulong naman sila pagdating doon sa medical assistance. Meron yan. Mahirap lang dyan. Huwag na sanang may isa pang, anong pangalan nun? Nung nagwala dyan? Yung nagwala dyan, sana hindi na maulit. Sabihin talagang wala na maging addict talaga sa sugal. Sabihin, mahirap yung sugal nun.
Di bali na yung mga foreigner, yung mga Pinoy. Oo, mas matindi pala sa adik sa droga yun. No, talagang, taga ano yan taga Tondo. Dito sa Morbos. Kapitbahay mo. Kapitbahay ni Igan. Igan, Oo, lugar niya yun. Tapos lumipat ng Felix Huertas dyan sa malapit sa may Bambang. Yan to, magaling ang utak. Sira ulo. Talaga yung sugat magaling niya. ang utak, sira ulo. No. Okay, yun po. Yung sagot namin, no? Kanina, naputol ako kasi yung kotse pinag-uusapan natin, tapos napunta ako sa putok ang gulo kasi tayo ano muna tayo? Station ID siguro. ganun ba? Para makakati na. Oras mo natin, no? Alas, ano ba to? Wala, ikatlo ng hapon. 4:35. Ikaapat ng hapon. Para mapahinga muna yung boses natin. Okay. Mula sa himpilan ng DWDD 1134 Katropa Radio, ang himpilan ng hukbong sandataan ng Pilipinas. Sumasa iyo ang programang Hitik sa Balitaan, komentaryo at serbisyong publiko, ang sandigan at gabay sa ikauunlad ng pamayanan, ang Sagip ng Bayan. Sagip ng Bayan. Narito na ang bagong tambalang walang takot sa komentaryo at may puso para sa serbisyong publiko, ang inyong mga lingkod bayan, Dan Zolweta at June Anzores sa Gift ng Bayan. Okay, tuloy na? Mula sa Meron ba? Okay, tuloy tayo. Wala pa tayong commercial. Ha? Anyway, tingnan mo, yung ating commercial, medyo pasalamatan natin yung sino yung ating sponsor. Pasalamatan mo, Yan po actually donation hindi po sponsor to siyempre pasasalamatan ko po si Consul Mike Solis ng Bacoor Cavite ang lalawigan ng Bacoor. Pagsahin pa po tayo ng araw na to. At boss, pasalamatan din natin itong ating sponsor dito pati sa kabila, no? Sama na natin dito. Masabi yung City Shutters. Okay, at ito po, no, mayroon po isang kumpanya na kilalang kilala sa buong Kapuluan pagdating sa tinatawag na roll-up doors. Yung roll-up doors, yun po yung ginagamit, no, sa mga commercial buildings, ng mga pintuan, at mga metal doors sa mga high-rise naman. Ang pangalan ng kumpanya, City Shutters. Halos lahat ng malalaking establishment, mga malls, supermarkets, commercial complex at mga high-rise building ay gumagamit ng tatak City Shutters. Hindi sumasagot si Parner. Lahat ang kanilang mga metal doors ay may palaman na honeycomb, rockwool, polyurethane, depende sa inyong gusto. Ang kanilang produkto ay chromate free at lead free, lead compliance, anti-proof, fire resistant, burglar resistant, ballistic resistant, airtight at soundproof doors. Ang kanilang state-of-the-art na planta ay nasa Sterling Industrial Park, Maguyam, Silang, Cavite, at ang kanilang sales office ay nasa N. Domingo Street, Valencia, Quezon City. For inquiry, contact 413-3726, 722-5397 at 097-330-2583. City Shutters. Iba ito. Iba ito. Okay. Okay, tuloy tayo. Sa ganap na ikaapat ng hapon po. Kanina tropang bang kakampi, katandem, kasangga. Dapat po may makakapanawan tayo rito na mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Kasi may reklamo po sa atin. Actually, pinadaan po ito sa column natin sa Diaryo. Tungkol po sa eskwelahan diyan po sa Gagalangin Tondo. Sakop po yan ng Mayor Orap Estrada. Mayor mo pare. Ngayon, ang reklamo po ng mga magulang, bakit daw walang barangay? Yan kasing
Lacandula High School sa Gagalangin, 2 barangay po ang sumasakop dyan. Isa po yung barangay, baka napunta na ba? Isang barangay 167, tsaka isang barangay 15. Ang barangay 15 po, kadikit po, halos magkasindikit lamang po ang eskwela ng Lacandula, tsaka yung barangay. Pagpalit mo naman sa kalsada, ibang barangay naman po yan, is barangay 167, sa panuuna naman po ni Chairman Viola. Dalawa to, Wanluna, Gagalangin, Tondo. Dito, papuntang Sangandaan. Pero hindi, malayo. Paglagpas mo lang ng North Bay. Kung familiar ka dyan sa eskwela ng Torres High School. Yan, bago dumating ng Torres High School, dapat din, lagyan din ng bantay. Kasi may mga panggabing estudyante. Meron pong, dito nga tama sinasabi ng, nagbalita kanina, nagtuturuan kung sino dapat sa kanilang mga laga at magbantay. Tulad nitong barangay 15, pag sinabing tsaka barangay 167. Kapag nireklamo mo, kasi pagtawid lang sa kabilang kalsada, ibang barangay yun. Ito yung sinasabi kong sistema ng barangay na dapat magkaroon ng implementation o pag nagawa ng batas at pagpapatupad o pagbabago. Itong barangay 15, halos sakop niya ang Lacandula High School. Okay, pagdating naman doon, pagtawid ng bata sa kalsada, tumawid ka, sakay ng jeep, ang sumasakop naman doon is barangay 167. Okay. Tuwing gabi, kasi may panggabing eskwela po. May mga bata pong umuwi ng alas 7 ng gabi, alas 7:30 ng gabi. So, meron pong mga tinatawag pong mga tambay. Yung mga sabi nga siraulong mga kabataan. Ang ginagawa po yan ng mga siraulong kabataan na yan, yung mga estudyante. Kung binubuli, kinukursunada, binubugbog, kinukotora. Babae naman, sinisipula ang ganyan. Kung sa babae, binabastos, hinihipuan. Nakaraan, tayo mismo, bonus aksi. Nakita natin kung nahipuan ka din. Hindi ba kung nahipuan ako, nagpapahipo. Talagang maawa ka naman doon sa binastos, no? Tsaka doon sa sinaktan. So, bilang isang tawag dito, civilian. Bago nga po, mayroong nga tinatawag na ano tawag dito? Citizen arrest. Kahit sino pwedeng makialam. Tama, Hindi ba? Pero paano mo pakikialaman kung halimbawa may madalang kutsilyo yan? Tama. Masaksak ka. Bumayani ka. May pamilya ka, laking perwisyo sa pamilya mo yun. Kung halimbawa naman makikialam ka at bata yung dadamputin mo, kahit mali yung ginagawa ng bata, makakasuhan ka. Tama. So, sino ang dapat na gumanap sa ganyan mga katungkulan? Siyempre barangay. Barangay. Pag sinabi mo kay barangay, hindi namin sakop yan. Sakop ni barangay ganito yan. Kasi tumulod Diba? Ito sasakay, siyempre. Hindi ko barangay yan. Kay barangay yan. Kay barangay Tama ka. Pumunta rito sa kabila. Hindi ko barangay. Kay barangay Viola yan. Maiba ako. Sa traffic na lang. Isa pa yan. Ito, Mandaluyong. Kasi may Gabis. Siguro, pawili kang Kalento, di ba? Puntang Santa Ana. Maynila at saka Mandaluyong. Puntang Kanto. Di ba may bagong tuloy papuntang lugar namin, Santa Mesa. Galing ito ng Boni. Itong pakros naman, papuntang Kalentong ito, papuntang Santa Ana. Yan yung nahati sa dalawang barangay. Dalawang actually, city. Dalawang city. City of Manila at City of Mandaluyong. Ngayon, nagkaka-traffic yung lugar na yun. At yun, maski magkabuhol-buhol, walang gustong, para walang gustong traffic. Kasi ang katuwiran ng mga enforcer ng Mandaluyong, hindi mo sakot. Manila na yan Hindi na Mandaluyong. Sabi ng mga taga-Manila, Mandaluyong yun Kaya yung lugar na yun, sobra traffic. Kasi nagtuturoan kung sino magta-traffic. Ay, tama yung Kasi ito pareha siya. Pareha yan. Meron pa sa parang... yun dapat mo... Ito pa, yung mga tarantadong to.
Mga taranta. Oh. Polis. Punta tayo sa polis. Kung nagturuan tong si barangay, nagturuan din si polis. Ha? Maganda to, kakatruwatang dyan. Kanina, experience to. Maganda. Kung ng Lakandula, ang kabilang kalsada, sakop din dito ng porsyento-porsyento. Okay. Ha? Porsyento. Wala yung Porsyento. Hindi porsyento, syete. Porsyento. Siyete, ha? Oo, porsyento. Porsyento syete. Porsyento syete. Sakop ng Station 7. Oh. Nung tumawag ako kay Station 7, hindi, punta muna ako sa Station 1 bago sa Station 1. Sige, punta. Station 1 muna. Ayan, punta ka. Ayan na. Barilan na kagad yun. Wala pa. No. Pinersonal ko dahil naaawa ako sa mga bata. Ha? Pinuntahan ko yung Doon sa sumasakot. mga, Presinto. isabihin yung mga batang galing sa eskwela. Eskwela. Oo. Nagtatawid sa kabila, sasakupin siya ng porsyento 1. Okay. Porsyento 1. Oh. Porsyento 1. Porsyento 1. Oo. Pasensya na po kayo pag ganito nakalive ako. Ninenervous ako. Nabubulilo ako. Pagka medyo nang gagalitin Oh. Porsyento 1. Punta mo na sa porsyento 1. Ang sabi nila, hindi ko sakop yan. Okay. Sakop yan ng porsyento 7, ng porsyento 7. Sabi ko, hindi, pagtalib mo sakop mo na. Okay. Ayun, naglolo ko. Yung mic natin. Ito yung sinasabi, galit ba sa akin itong mic? Hindi, nagkano lang. Mukhang hindi lang, itapat mo ng konti doon sa... Ayan. Yung sinasabi po natin, ang sabi ng porsyento 7, hindi namin sakop yan. Sakop yan ng porsyento yan. Porsyento 7. Oo. Ayan, diretso na, hindi na porsyento. Porsyento 7. Nagturuan na naman. Oo. Pati doon, nagturuan. Nagturuan. So, bakit gano'n ako? Hindi ba pwedeng pagtulungan yung dalawa? Kapag tumawag si estudyante, sakop na 1. Kapag nandun siya sa kabila, sakop na 7. Hindi ba pwede maglagay kayo ng dalawang pulis dyan? Isang porsyento 7 at isang porsyento 1? Pwede. Diba? Pwede, diba? Pwede. Ayaw lang nilang gawin. Sinasabi nga natin, pwede po ba namin kayo makapanayan ko sa kado? Teka muna. Ako sa akin. Sino to? Ha? Sino tong kakapanay mo yan? Ito. Magaling ang pulis to. Ha? Ayusin mo. Ito. Wala sa... Pero, ayan. Oo, pero bata to ni Pangulong Duterte. Hindi sa taga Maynila. Galing daw ng Davao to. Sa lahat yata ng pulis, ito yung takot. Sa lahat ng pulis, takot magpa-interview. Takot magpa-interview. Ayun, dapat yun. Yung bigay ni Pangulong Duterte tsaka ni General Bato. Talagang hiling magpa-interview na pwede. At nagtatawag pa na mag-interview. Ito. Kasi plano ni Bato na Plano ni Bato mag-artista para. Tatakbo siya na bro. Kaya nga. Punta natin si Ese Uno. Narinig ko si kanina. Si Colonel Ruben Ramos. Station 1. Usap kami sa medyo hindi naging maganda yung usapan namin kahit pangit, ganun pa rin. Ang maganda, sinabi ko sa kanya kailangan trabahuhan mo yan. Sabi niya, nagkakaroon pala ng problema Bakit hindi nagre-reklamo yung mga magulang? Tama sa rin. Kaya ikaw na nagreklamo. Hindi. Bakit sa media nagre-reklamo? Bakit hindi sa amin mga polis? Sana sinabi mo pa sagutin yung tanong nyo. Hindi yun ang tanong na sagot natin sa kanya. Marami pong mga nagre-reklamo na hindi na sa polis tumatakbo. Kasi karamihan sa mga polis hindi umaakin sa reklamo. Tama. Kaya sa media po nagre-reklamo. Totoo yun. Kaya namin medyo dito lang po, ang pagkakaiba lang namin po, sabi ko rito kay Colonel Ramos, hindi muna namin memora ang polis. Actually, hindi naman tayo nag-memora ng polis. Hindi. Diba? Tangan din. Hindi naman. Di ba? Oo. Hindi naman natin sila memora ng wala. Nangingiya, di ba? Okay, sige. Doon nga po kayo dapat magtaka.
nga magpasalamat kayo. Yung trabaho, pinatrabaho na namin. Oo, pinadadali na para sa ano. Oo. Eh, akala nyo, tahimik yung nasa sakupan nyo, hindi pala. Nagkakaroon ng bugbugan. Una, takot ng tao sa pulis, partner. Correct. Alam mo, naniniwala na lang sa pulis ang mga tao, di ba? Kay Cardo. Si Cardo. Kay Cardo na lang. Sa probinsyano. Extra ka lang. Sa kay Cardo na lang nagtitiwala ano ng mga tao. Sinasabi natin ito ba, showbiz din to kasama ko eh. Hindi, kung di napapanong, ito dati yung artista. Oo. Double ni Dante Barona. Si Rudy Fernandez. Anong ka Dante Barona? Kaya yata. Sorry ka, Bridge. Hindi, kaya hindi ka pakataka, no? Sabi naman ito siya, no? Station 7. Busy siya. Busy. Busy siya. Ayun na, nasa conference eh. Ibinigay sa atin yung PIO. Yung sumasakot pala rito, PCP Tayuman. Namin naman nila sakot nila yung Tayuman. Hinahanap ko ngayon si Inspector Vargas. Kasi siya yung PIO. Wala raw, nasa Bulacan. Bakit nasa Bulacan? Nagpapalo po ng nakaw na motorsiklo. Oo. Baka may kita raw. Ito po, pasensya na po, nanganganay kami. Actually, hindi nanganganay lang po ito. Hindi ka masyadong, ni partner ngayon, hindi ka masyadong, tawag dito, ganado. Ayan. Hindi, kaya siya hindi ganado, pagod na to. Nag-umpisa ng programa na una, tinapos ng alas 3. Suma po na alas 3, parang sa alas 5. Parang isang araw nila yung pagod ko. Hindi ka ba rin pinipinsa niya? Sa merienda tayo, wala man lang nagpapadala ng merienda rito. Mali mo, may maawa sa atin na sa ganito mga pagkakataon. Sana, diba? Dyan, mabait ang at aabot pa yan. Isang oras pa tayo, bakit tumatang yung pangsit bihon. May rito, may ako makarating talaga rito sa... Kaya sa susunod pa yan, pag magbabawang ka na, magbabaon din ako ng tubig. Alam mo na, Kaya akala mo maikli yung 2 oras, ha? Sa straight sa komentaryo may tinatanong ko kanina kung may parang manipal kanina. Parang hindi pa pinarapos. Alpek tsaka pang tumawag na ako sa dati nating istasyon. Hindi, walang masyado kasing ngayon pa mga balita eh. Di ba? Walang masyadong pwedeng pag-usapan eh. Marami tayong pwedeng pag-usapan. Gusto mo mag-showbiz na lang tayo, para ano? Siya naman, hindi ko lang kami showbiz yan. Ito siya. Ano pa? Ako talaga kanina, yung inulit ko, yung nanggigil ako nung dumaan sa Kwan. Dumaan ako sa Onyx, nanggigil talaga ako eh. Parang yung kalsada inari na talaga ng mga tao doon. Parang ano ba nakalagay doon? Tricycle, kotse, mga lamesa. Kaya ginagawa sa dining yung mismong kalsada. Ano ba yan? Maynila, Mandaluyong? Maynila yan. Taka ka pa. Taka ka pa. Ikumpare mo yung... Hindi. Kumpare yung parang Pasko yun. Wala. Yung nag-umpisa si Digong. Luminis ang Maynila, paano? Nag-umpisa? Diba? Nag-Divisoria. Naku, pakitang gilas. Tarang ginagawa ang mukhang Davao, no? Pero nung katagalan, wala na. Talagang dumalabas yung Pinumpare. Ha? Pinumpare. Siyempre. Absuelto na. Absuelto na. Pinumpare. Saan ba cellphone to, pare? Hindi, aking dalawa. Kasi nag-ibang kulay eh. Pag meron palang rito, nagkakaroon ng reflection yun. Nagkikulay pink. Gano'n, no? Kaya kala ko. Gusto mo sa akin na lang? Hindi. Diyan na lang siya, mag-iba na lang ang kulay. Okay. Manila pala yung pinaproblema mo. Punta natin. Hindi, balik sila sa traffic. Gusto kong kuha ng video, tapos pa-play natin dito. Para makita nila kung gaano kagulo yung lugar na yan. Bitok extension na yan. At saka yung Onyx. Hindi ba maraming hotel dyan? Hindi ba? Hindi ba yun? Ay ba yan? Iba yun, wala mong hotel doon. Wala pa hotel doon. Palengke. Palengke ng Onyx. Alam mo, maipot naman sila sa traffic eh. MPPB.
Isipin mo, only in the Philippines sa Maynila lang, kinaklam yung yung ambulansya. Ha? Ay, oo. Nakaparada yung ambulansya sa harap ng hospital, sukat ba lagyan mo ng clamp? Ayos yan. Ayos. Ha? Ayos. Ika-clamp mo. Ito sakaling may emergency. Paano gagamitin si ambulansya? Nangyari rin. Sinasabi mo, marami sa gabay. Diyan sa Blooming Trip. Ay, lalo na dyan. Yan ang pinakamasikip. Hindi maraanan. Yan ang pinakamasikip. Nandun si andyan si mga tricycle. Ha? Hindi na maikabit eh. Andyan si tricycle. Andyan si Bilao. Yung kanto ng Blooming Trip, may LRT, yung may release ng tren, yung PNR. Dumaan si ambulansya. Hindi nakaraan. Ano nangyari? Binangga ng tren, si ambulansya. Ayun. Tinatanong nga natin, ano ang trabaho ng hindi mo ba? Teka, mabalik ako doon. Walang humarang doon sa Saan? sa ambulansya. Paano nangarang? Binangga na ng, ang nahumarang doon, tricycle. Hindi nakausad. Pero kung mayroong yun. Hindi, lagpas na siya. Doon siya. Pero marami partner na maraming crossing talaga na walang kawayan yung tawag dito, ibako, yung barrier, barrier, yung bumababa. Oo, wala, maraming gano'n. May resulta yun. At binabantayan lang ng mga mga bantay doon ng yung mga taong grasa. Nawala. Nasa mid. Tanggalin na lang natin para yan, nasa mid. Yung may tumatawag tayong reporter, pare, papasukan natin. Kaya lang, wala kang jack. Yun nga. Papasukan natin yan. Hello? Yun na. Hello? Itaas. Ayun. Nalaglag po. Sandali lamang po. Si kasamang Ardeng Kabutahe. Wala sa Taytay Rizal. Pasok. Wala pa rin. Okay, malinaw. Live and free. Okay, atin. Wala na naman. Sandali ka, Trevang, Arden, ha? Tapon na natin itong cellphone na to. Ngayon para malaging bag ko, dumitapon. Hello, katrep lang yun. Diyan ka pa ba? Wala na. Balik ka na lang, Barangdan. Babalikan ka namin. Ha? Ito si parang Arden talaga, kahit kailan eh. Lolo pa si parang Arden. Ayan na. Hello? Meron? Okay. Ayan, okay. Sige. Pasok. Arden, pasok. Nagbigay si Okay na. Nagbigay si LG Chairman at dating Mayor ng Patero sa Joey Medina ng 4 pisong pisting link share para sa ilang may-ari ng mga nasirang pisting sa Langang Laguna at hindi na isaayos. Wala. Nakita, hindi ko naggalawin ha. Ate, nagluloko yung cellphone mo. Ibalit pa yung kaya Taytay Mayor Jerry Blanco ng Taytay. Ang Taytay sa intaas ng Mateo Rizal ay walang pisting at lawa na hindi sila makakuha ng pisting share kung kahit kailang hiniling si LG Chairman Medina. Nagchat-chappy ka pa nun. Ayan na. Sayang, ano ka rin? Balikan ka niya pa nun. Ay, bumalik. Namatay na, okay. Sige, tuloy mo partner yung pinagdadaldala natin partner.
Ano nga ba yun? Yung kumpara mo, pinag-usapan natin. Yung puntahan natin yung ambulansya. Yung Ang problema nung biro mo namang tanggay ng tren. napakatalino naman talaga yung nagpaano. Isipin mo yung karga lang. Manganganak. Mga anak. Talagang nagmamadali din ko. Manganganak lang yung pasyente nila. May katwiran din yung driver magmadali. Hindi niya ini-expect na hindi pala nagpipreno yung tren. Ayan, tumatawag naman. Okay, sige. Pasok ulit. Sige, diretso na ako, sige. Diretso. Ading kabutahe. Nawala ka eh. Okay, nagbigay si LG Chairman at dating mayor na Jay Medina ang 4 million piso piston na share para sa ilang may-aring mga piston. Alawan na Laguna at muli na isaayos ang piston sa nasabing lawan ng lalawigan. Subali tayong kaya kay Mayor Derek Yakulana ang Taytay, Tayta at San Mateo Rizal ay walang piston. At lawa, hindi sila makakuha ng piston share kung kaya pa kanyang hiniling kay LG Chairman Medina na mabawi na lang ang 50 hektarya na bahagi ng lawa. Ay naman si LG Chairman ng Medina ay batmate ni Mayor Dacula ay pinawagan o binigyan ng permission na mabawi sa long asyong ito ay gagawin ng governmental project. Kapag pahig ng LGA na isip ni Mayor Derek Dacula ang 50 hektarya ay ilalaan ang 10 hektarya ng lupa para tayuan ng mga colleges tulad ng University of the Philippines at Adamson, Arellano University at Caldeda College. Nagkakaroon ng kasunduan sa loob ng 25 taon ang kondisyon ay mga colleges ang kanilang tatayo. Iaasa ni Mayor Derek Dacula ay maging number 1 ng Taytay Rizal pagdating sa edukasyon. Inikahit din ng mga malalaking construction team para sila ang mag-claim ng 10 hektarya tulad ng Middlewide, DNCI at SNDC na sila ang magtatayo ng mga gusali o establishment at ang 5 hektarya ay para sa gagamitin sa lokal na pamahalaan ng Taytay. Kung sakaling matuloy ito ang Taytay Rizal na matatalo nito, ang Makati at Taguig Global City at ang naturang bayan na magiging mega city ng Rizal at Metro Manila. Ngayon kalalawigan ng Rizal, aking kabutahe para sa kakampi online ng sabit ng bayan. Okay, maraming salamat. Ading kabutahe. May background na ba yun? Ang ganda ng tunog. Okay, tuloy. Sige, punta tayo sa ambulansya. Napakagaling talaga nung ng driver ng ambulansya noon. Bakit? Dahil gusto niyong talagang maidala na sa hospital yung talagang muntik na sagasaan yung tren. Hindi niya, nawala, nagkaroon ng lapses yun para. Hindi, ang naging problema doon, yung problema na nakita mo kanina. Tungkol doon kasi sa Maynila po, sa totoo lang kung sino po yung dapat magbawal, siya yung gumagawa ng bawal. Ito tuntuan natin yung katropang dan. Alam naman natin bawal magparada sa bawal na paradahan. Okay. May pulis. May traffic enforcer. Bakit nandun sa bawal na paradahan? Yun nga, yung tingin. Yung sila yung nagpapatupad, pero sila rin yung lumalabag. Sabihin natin ng ito po, doon lang tayo ilapit lang ng kuhanan. Yan pong LRT, napunta ka na rito doon yung trip LRT station sa ilalim. Anong araw? Yun na yung araw, tsaka ngayon, isa lang. May presinto. Sakop siya ng porsyento 7. Pag nadama ng LRT station, may PCP station. Nasa tungki ng ilong nila. Andun yung mga nakaparada sa bawal. Andun ang mga nagtitinda ng lugaw. Nagtitinda ng kung ano-ano pinitinda. Sabi nga, kung gusto natin ipatupad yung batas, ito pala sa presinto, wala na nandun na yung mga. At saka papasok na naman yung barangay. Barangay na naman yan. Hindi sakot ng isang barangay yun. 2 barangay na naman. Di at least kung talagang gagawin, yung barangay nilang kabila, kanya-kanyang linis. Yung sinasabi natin. Yun ang problema kasi yung problema sa Mandaluyong, tsaka problema ng Maynila, yung problema mo, problema rin dito sa. Ito yung partner. Habang may korupsyon, may gulo. Mali. Yun.
Hanggat may corruption, may komisyon. Yun na nga. Pag inaayos yan, di ba, traffic. Kung hindi maayos yan, paano kikita? Wala ng komisyon. Wala na, maayos na. Lahat ng mga departamento, kaya medyo maraming kaguluhan dahil na nga dyan sa komisyon. No? Yan ang problema, hindi na susolve yung mga problema ng Pilipinas. LTFRB, di ba? LTFRB. Simple. Colorum. Okay. Ang dami pa rin. Nabanggit mo yung yung colorum. Sundan ko lang kasi mas maganda rin pag-usapan. Hanggat maraming organisasyon, asosasyon, ang mga sasakyan, lalong gumulo. Totoo yun. Napunta ka ba ng Tayuman? Napapasal ka ba ng San Lazaro? Oo, madalas ako niyan. Nagpupunta pa ng division. Diba? Kung titignan mo yung biyaheng Tayuman, papuntang Herbosa, papuntang Pupil to SM San Lazaro. At meron kang kasamang mga anak. Hindi. Ha? Mga anak? Oo. Ano mo yung mga anak? Siguro, parang Paski. Kumari na parang Paski. Yung mga anak. Yung ba yung anak mo? Yung, nakapanganak mo yung pasyente mo, hindi ka pa nakakaalis doon sa traffic. Sa sasakyan. Kasi sa lugar ng na maraming sagabal sa kalsada. Kung halimbawa, parang ang organisasyon. Pati yung mic, naglolo ko. Pejodat. Tsaka, ang Vicky Martin. Yung sa marami. Piston. Tsaka Pejodat. Silang dalawa, hindi rin sila hindi rin sila nagkakasundo. Talaga, paanuhan, no? Pataasan. Yung isa, susunod sa regulasyon ng traffic. Yung isa lalabag. Isa kampi sa gobyerno, isa kontra sa gobyerno. Correct dyan. Parang gano'n, no? Dito, napag-usapan din naman natin ng Maynila. Saan ka nakakita na violation, obstruction, pero tinatakbo? Saan parang? Maynila. Dito sa Maynila, ang mga nanguhuli na violation sa mga driver, hindi nila alam yung violation ng driving without license. Ha? Mamanaw ng nakasando. Nakatsinelas. Pero may batas yan, pare. Oo. Kung titignan mo yung batas, dito sa Maynila, isa lang ang batas na alam ng mga nanguhuli. Ano yung pana? Obstruction. Driving without license. Obstruction. May swerving. Ano pa siya ng swerving? Hindi naman kasama yun. Pero pang sport. Ang batawag po parang basketball. Stepping on the line. Stepping on the line. Diba? Buti mo lang foul. Baka may foul. Yung sinasabi natin, only in the Manila lamang po nakikita yan. Ha? At saka ang tatapang na ngayon ng mga enforcers, partner. Wala na tayo. Kung dati, ang mga motorista lang ang may camera. Ngayon sila na rin. May camera rin sila. Yung sindikator yan, ha? Alam natin ang kalagayan dyan. Kung nakikinig po yung siguro, ito si Dennis Alcorosa. Wala natin kung alam nito, hindi. Meron pong sistema yan. Kung si enforcer may camera, para mabantayan siya na hindi siya lang ngumotor, may style. Ikaw si enforcer, may camera, hinuli mo to si driver. Ha? Hindi mo siya makakutungan. Siyempre. May camera. May camera. Ano style? Nakapaglagay. Naka-camera meron yun. Nakasalman. May wanted siya bigdin. May wanted. Yun ang kausapin mo. Pero ang camera yun. Pero naririnig siya kung video, ha? Hindi. Yun ang kakausapin. Alam mo yung uso na, no? Ganun lang. Ganun ang uso. Diba? Parang wala talaga no? Walang lusot, no? Nila. Alam mo, sino nagbibigay rin ng impormasyon?
Enforcer. Enforcer din. Oo. Tanungin mo ko, bakit? Pag nilasing mo, pumipiyok. Pumipiyok. Na kailangan lasingin. Oo, kukwento na. Oo. Eh, bakit ginagawa yun? Sumasahid ang enforcer. Wala sahod. Wala. Sa Maynila yan, ha? Wala, hindi sumasahid. Bili niya sahid. Walang sahid. Paano tayo? Parang tayo, wala sahod. Parang, binigyan na kita ng trabaho. Enforcer ka na nga. Oo. Nangungulit ka na nga. Oo. Tapos nangingi ka pa ng sweldo. Oo ka. Sinuswerte. Ayun yung sistema. Ha? Kaya nga. Tama si Mayor. Magaling. Ang galing. Galing ng mayor mo. Oo. Nako, pag nakikita ko yung mga lugar na ganyan, sa Maynila, hindi na yata Caloocan ng pinakamarami Pasay eh. Maynila na talaga eh. Oo. Grabe. Pati tayo, basura. Oo. Hindi naman po lahat ha. Marami na gagaling pong sa Maynila. Ako po taga Maynila. Ito kasama ko, taga Maynila. Oo, taga Maynila ako. Magagaling po. Oo, kaya... Walang nahalian tayo ng mga hindi yata taga Maynila. Anyway, sana may pagkakataon pang maayos. Ilan taon pa ba? Umahin po na. Pastasa na ngayon. Bukas, meron ako appointment doon sa kaibigan natin. Sino yan? Bibilang ko sa iyo namin. Sige. Secret. Ito, siya ang the best. Siya ang the best. Sana, uy. Hindi yan. Oras, alas 4:30 na po. Bilis na. Bilis na oras. Gano'n lang, ha? Ganito lang yung pinag-uusapan natin. Puro kalimutan ang pinag-uusapan natin. Yung mga nanonood po sa amin, nakikinig po sa amin, ipagpaumanin niyo po. Saan na po kayo? Ganito lang po. Kaya na. Ganito lang po kayo. Kaya pasensya na. Pero sana, tsagain nyo at ayusin natin yung programa next time. Rin kami. Sa Sabado po, nandun kami naman sa kabilang stasyon. Doon sa Armed Forces of the Philippines. Last test po yun. 3 to 4. DWWD. Yun po yung radyo po yun. Saka Facebook Live. Papapanood na rin yung harutan. Papapanood na rin po yung walang kakuwantang. Usapan. Kukulang na lang mag-service po kami. Hindi, seryoso naman po. Lahat naman po public service. Public service po yung natin na focus talaga. At kaya nga maraming salamat din po sa nagtitiwala sa atin. Like si City Shutters, diba? Yung mga dati si Anesco Fiberglass. At saka yung iba pa nating tumangkilik sa atin. Sana po ay madagdagan po. Malay mo po sa susunod. Trading. Malay po, lima na tayo sa susunod. Kasi ng tao rito. Pwede. Isa rin, dalawa rito. Round table. Isa rin, ha? Request ako ng round table. Maganda. Oo, diba? Maganda rito. Malalaki rin ni ma'am to. Konting budget lang. Talagang to. Ito number 1 na online TV. Kampi online. Lagyan mo doon ng yung tinatag na container. Kaya later on, ito tatawa natin KMP 7. 7? Oo. Yun ang magiging initial ng kakampi online. KMP 7. So, siguro, tatanungin natin si mo kung kailan natin pwedeng gamitin yan, no? KMP 7 na yan. Ano na pala po? 2000 pa? 6 years na rin po. Pero maganda naman. Kita mo yung tingnan mo nilang itsura mo partner sa TV. Yung mga nanonood po sa Facebook Live po ngayon. Pag i-senior mo yan sa mga friend mo, sigurado sabihin, ang gwapo pala ni Junay Soros. May daya po yung camera rito. Makita mo? Diba? Kaya... Nawiwili ako rito. Kaya nawiwili si partner Paski rito. Binabata Ang pogi niya sa TV. Binabata. Talaga naman Kaya... Masaya dito partner. Kaya mawiwili tayo rito. At tsagain na rin natin tong daldala natin na walang kwenta. Meron pa tayong Hindi ka na oras meron pa tayong 25 minutos. 25 minutos. Kaya mo na yan. May tatawid na natin to. Punta natin yung puro problema. Alam niyo po sa wala tayo talaga. Stress yung stress.
Magandang pag-usapan kasi pang stress. Kung wala, di. Wala yung pag-uusap. Kapag wala wala pangit na balita, wala yung magbabalita. Hindi kasi po, yung nakaraan, mga reporter natin, no? Isa nga po yung reporter namin, siya presidente po na isang organisasyon ng mga Uber, ngayon, siya yung mga umaayos ng mga problema. Okay. Kasi may kautusan ngayon, parang dyan. Ano yung kautusan sa Uber? Maraming hindi bibigyan ng prangkisa. Alam mo, yung mga tumatakbo mga Uber, Grab, di ba? Mukhang hihigpitan. So, maaapektuhan. Okay. Ito magandang pag-usapan to, kahit naharutang usapan to. Kamihan ng mga may sasakyan ngayon, nang ang hanap doon na Uber. Parang ito nahihirapan. Ay, harapin na rin kita. Okay na tayo. Ito naman side view eh. Tayong dalawa lang naman na nagkakaroon. Pag nilagay mo si Ice rito, bakit? Tama. Kakandungin na natin si Ice dito. Si Ice, kakandungin na lang natin. Okay. At ako rito, wala rito. Okay, ngayon. Ang laking problema po nito. Kapag sinabing hinigpitan yung prangkisa ng Uber o Grubber o... Ay, ano rin ang dahilan, Matan? Sumobrahan. Maraming problema. Sayang, hindi ko dala yung isang dokumento ko. Sumobra? Sobra. Ang pangalawa, ang dami ng unit na bukod sa maraming unit, ang isang nirereklamo nila, nung nagreklamo sana dito si Victoriano. Baka ito namang nagreklamo yung mga regular apektado. Yung mga regular apektado. Kasi maraming dahilan, hindi naman lahat, marami daw mga Uber taxi, mga sasakyan, na bastos. Sinasab, bastos. O kaya, siguro paninira. At tapos, sobrang maningil. Tapos, sila rin mga regular na may prangkisa, katulad ng mga taxi, apektado sila. Apektado. Nag-apektado yung taxi. Oo. Pero kung magkakaroon ng paghihigpit, tsaka sinasabi yung daw Uber, wala nang insure, hindi rin pala naka-insure yung mga pasyente, yung pasayro. Hindi kasama yun sa Hindi, private daw yung sasakyan, hindi sa actually kahit private yan, partner, at may insurance na comprehensive. Ayan ay covered ang pasayro. Kung pamasada yung sasakyan mo, kung private. Kahit hindi. May paliwanag doon. May paliwanag sila rin. Kasi ako may sasakyan private. Pag nag-comprehensive pati yung own damage tsaka yung pasero, naka-insure yan. Okay. Pag may isa sa reklamo, hindi. Walang insurance ang mga bumibiyahe, nangunguha ng pasero, pinagamit yung sasakyan nilang pamamasada, once na disgrasya yun, walang nakukuha yung pasero. Totoo yun. Pero, may nangyari. Sabi niya sa iyo, ang trader dyan, yung kaibigan natin. Siya nareglo doon sa na-disgrasya ng isang organisasyon. Sila nagbigay ng pera, sila yung middleman. Okay. Pero insurance. Sila nareglo. Hindi niya naka-third TPA lang yun, partner. So, maraming sistema na dapat baguhin. Kaya ang problema, kung maghihigpit ng LTFRB, at maraming hindi mabibigyan ng pagkakataon, pag-isa. Paano yung mga kumuha ng mga hulugang kotse? Karamihan, pinasok nila sa Uber yun. Para yun ang panghulog nila. Ang laki ng problema. Ang ibig sabihin, magtatanggal. Magtatanggal ba o hindi natatanggap? Hindi natatanggap. Yun, hindi pasok pa yung mga nakapasok na. Pero yung mga bago na hindi mabibigyan ng kotse, ang laking problema nun. Iparent na lang sa iba. Rent a car. Rent a car na lang. Iba yung rent a car naman. Limitado kita mo. Kung bigyan ng di ba? By text lang. Talaga kinikita sa Uber. Isa ko nga. Kahit panghulog yun. Nakikita rin ng 5,000 isang araw. Kaya yun, no? Kaya, di ba? May incentive pa.
Masipag lang. Basta magsipag lang. Yung nga sinasabi natin, hindi nakarating dito yung So, ano nangyari kay, sabi ni, Victoriano? Victoriano. Gusto ko nga siya, magpapaliwanag dito, imbitahan natin siya. Tsaka, gawa natin sa reporter. Wala tayong problema sa Gruber. Reporter sa atin. Sige, dapat dumating sila ng Sabado. Oo. Para nagkaintindihan. Kaso tinanggal ko lahat eh. Tinanggal mo na lahat. Lahat ng reporter tanggal. Di yung mga ID nila solid. Hindi, baka nervous yung mga reporter na. Hindi po Hindi, kaya lang po, pag sinabi nga meeting. Meron kayo susundin na trabaho sa atin yun ang trabaho natin. Yun. So, actually, masaya ang mga tao ngayon dahil may Uber. Tsaka maginhawa. Kasi yung talaga, maginhawa. Kumbaga yung konting diferensya dun sa regular na taxi, hindi na iniinday dahil sa convenience. Tsaka talo ka tayo, pare. Kasi ang hirap kaya ng buwan, di ba? Yung mag-ano ka, kakaway kang ganyan, nakakali ka. Di ba? Lahat ng kakaway mo, di ba? Kakaway ka, tapos lahat may pasahero. Snabing niya. Hanggat pagka nakapara ka naman, tatanong saan ka? Bubuksan lang yung bintana. Saan ka? Tapos, saan kayo? Ay, hindi ako pwede. Pumbawa ka. Anong haluan ng merienda ko? Hindi. Pumunta ako dun eh. Ganyan yung mga taxi na yan eh. Itong Uber, walang gano'n. Sabi niya kami, 100 peso, pumapayag kami. Pero pag text mo, mga ilang minutes na. Andiyan na. At saka safe ka, nalaka-register. Hindi pa tinatalo. Bakit? Ikaw may kotse. Ako may driver. Yun naman maganda. Pinalawa mo sa akin. Ako nagtsatsaga ako, sumakit likod ko. Sabi natin. Safe ka pa. Ikaw may kotse. Pag natouch kotse. Ano ba, wala kang time partner na magtawag ng taxi. Meron kang tagatawag. Bahay. Sabi mo, nasaan ka? Gano'n ka, ka-convenience eh. Nandito ako sa malamig. Sa malamig? Nandito ako sa malamig. Mag-out na kami. Mag-out na kami. Padala mo naman. Iba yun, partner. Malamig. Ito, malamig itong natin. Itong pisina natin, Dapat si partner ng ito si Paring Paski. Lahat dyan malamig. Lagi sa malamig yan. Lahat malamig. Kaya puro lamig yung tao na yun. Puro rayumat. Ay, dako. Natatapos kami nito ng harutan ng aming programa na ito. Kumari po, ngayon pa lang naman po yun. Ito po, actually, hindi lang po daldalan talaga. Ito po ay kinuha namin para ito news and public service po ito. Itong programa. Yan po yung aming programa doon sa DWWD sa Katropa Radio. Talaga pong ang aming programa ay iniriso namin sa news and public service. Kaya, meron na po tayo namang mga natulungan kahit pa paano. Pagdating po sa tulong na sa mga medical, di ba? Meron na tayo na tulong medical. Sa legal, wala pa, no? Pero yung willing po tayo. Pagtiwalaan niyo po kami, baka matulungan po namin kayo, no? Mas maganda po kung mag-text kayo o mas maganda kung personal po kayo makapunta sa programa. Kung may problema kayo, para maano po natin, ma-on air yung mga problema. Yun. Kaya lang, pag dito tayo punta, dalawa po yan. Pwede ko yung Sabado doon sa Armed Forces, sa AP, doon sa Katropa Radio, at dito po, yung Lunes din po, alas 3 hanggang alas 5. Pero si parang itong kasama ko, 4 na oras to. Diretso, nag-iba lang po ako ng damit. Parang di halata. 4 na oras to. Para po sa matuloy po yung ating paglilingkod dito at hirap na hirap po yung aking partner doon sa kabila at hindi makabuga. At least dito naibuga mo lahat, partner. Konti. Konti. Sa susunod, dadami pa yan. Tignan natin, Tignan natin yung mga problema. Yung problema ng ating mga... 15 minutos bago mag alas 5. Bilis, no?
Yung ating pinipindot-pindot na hindi pa natin ayos mga floater natin. Dito meron naman yata rito, di ba? Yung computer ko, gagamitin ko para Nagdadala rin ako. malilipat ko. Nagdadala rin ako ng pipindutin. Baka sino pipindutin yan? Sino yan? Kaya ako taga-pindut. Si Rose ba? Sabi ko Kaya huwag mo si Ice dito, kung pipindutin niya, lugot siya. Kala ko nga nandito. Hindi, sabi ko, mag-report ka na lang kasi meron daw siyang tawag dito. May tinutulungan na naman kanina. May pinulot na naman daw siya kanina. Bibit na naman yan. Sabi ko, interviewin mo, kaya i-video mo at pagdating dito, o kung halimbawang naka-phone touch ka, pwede mo namang i-play yung interview mo. Ewan ko, nangyari. Sinex ka. Sinex? Pinagin mo. Hindi ko, sinex pa. Umayos ka pa ha? Naka-problema tayo dito. Bakit napindot ito? Napapalakpak tuloy yung taong bayan, no? Sinasabi ko, pinex ko. Hindi sinagot. Ayun. Naku, lagot ka kay Ice. Isubong kita. Sabihin ko kay Ice, sinex ka ba talagang dito? Sinex ko. Hindi, may problema itong microphone. Pinex ko. Hindi sinagot. Hindi, ito. Microphone mo, may problema. Nag-iiba tunog. Ay, nako. Pagsusuwartin ka nga naman, mamalasin ka talaga. Yung jari mong hawak, wala ka na pang mayano na? Marami. Ito Sana binili mo isang jari, sagad. Naku, limpik. Meron ako bomba. Gusto mo? Maraming kwento ron. Di ba to? Isa ang Pilipinas sa pinaka-addict sa paggamit ng internet sa buong daigdig. Hindi totoo yan. Maniniwala ka rin? Hindi totoo yan. Ano ba mahilig yan? Hindi ako mahilig. Wala kang kahilig-hilig yan. Naabot ang madaling araw. Meron pa. Ayun daw sa survey. Ano ba yan? Si Pangulong Duterte, hindi raw diktador. Ano raw? Ano siya? Ganun. Sino nagsabi niya? Si Amy? Si Amy. Ito, gawa na ang kulungan para kay Amy. Yan ang maganda. Tingnan natin. Gawa na ang kulungan para kay Amy. Ikaw ba, sang-ayon dyan na makulong yan? At yan, hindi nakulong. Hindi, ito, talagang yun, pag nangyari yan, lalong dadami ang tagahanga ni Digong. Diba? Ang credit niyan ay doon sa administration ni Digong. Sabihin, talaga ito administration na to, walang kinikilingan, walang pinaproteksyonan at walang tinatantanan. Walang kinakampihan. Oo. Yun. Kaya ako, inintay ko yan Sino? Yung mangyayari dyan kay Amy. Tinitin ako talaga kung talagang mapupunta sa kulungan. Una pa makulong kapatid. Si Bongbong. Ay, dapat. Kasi, kung talagang may nangyari na gano'n. Sinusulsulan niya ito. Sa Amy, showbiz ba tayo? Politika. Oo. Kaya nga, tingnan natin. Kasi si Dilima, napakulong nila Ganon? Oo. Isa Dilima. Isa pang gusto makakulong dyan Sino? Yung kalbo Sino kalbo? Nakapilo ka Ay, kung pangalanan. Sino? Hindi ko lalo yun. Oo. Medyo yun. Si Petness? May mga problema. Puro fake yun Oo. Meron sa fake yun. Nakakasira ng administrasyon yan Dapat masibak na yan. Siya rin yung nagpaputok na itong SAP. Kinailan ko yun. Yung SAP daw nalalagyan. Natatapalan. May pictures na naman. Pinangaan si Bato. Nagalit yung SAP. Nagkakagulo ano kung itong taon to? Kung mahilig mo sa chismis Showbiz? Kaya nga ito
Eh, bakit? Kaya tinadali ni Senator ano eh. Ano? Hindi, Senator Santiago. Nung impeachment. Namingi. Nagtatakip ng tenga eh. Namingi. Panahon na corona, impeachment yun. Di ba? Parang parang may problema, parang hindi normal eh. Hindi, baka tinatakbag yung pilo ko, nakalipad. Kaya nako. Kaya sabi natin, pagdating dito, harutan na lang talaga. No? Pero, asara. Yung napipikon po sa amin. Pikon. Kaya next time, gagawin pa namin mas maganda. Medyo, boring man kayo ngayong araw na to, mas maboboring ko kayo next time. Dala yun ng gutom niya. Siguro pagbubutihan po namin, pangungonsumo sa inyo. Sana huwag kayong makonsumi. Bagawin ko natin yung title ng programa natin. Anong gagawin natin? Suklod. Sugod. Suklod. Sagip to sagip. Sabi ni partner, sagip sa mauti. Sagip ng mauti. Parehas dito. At ako sa aming meron po 10 minuto. Parang naglalaro pa rin. Sabi ko sa'yo, masisiyan ka dito sa Kakampi Online. Pero tama, walang kape. Walang kape. Kailangan magdala tayo. Kape, hindi ba? Pag nagpupunta tayo sa studio sa kabila, kasi dinadaanan ko yung supermarket ako matakaw ako kaya lumaki yung tiyan ko. Kaya dun tayo, paglabas natin, merienda. Merienda rin si Ami dito. Mamaya, tingnan mo ha. Siya nga paglabas natin. Si Ami. Ami ba pangalan ng natin? Si PA. Bibigyan tayo merienda niyan. Maniwala ka. Nakindubok? Ha? Iman po 10 minutes bago mag-alisin ko. Tagal ng 10 minutes. Pumipili natin to reporter natin. Ito, mga yan. Dito, pinahirapan tayo ng mga to. Hindi tayo nalalayan. Nangaano rin mo. Buti lang may dyaryo. Walang dyaryo. Wala tayong pag-uusap. Tatawa na lang tayo dito. Walang tatlo Mapuno si ng chismis si partner Pastor. Chismis yun. Daming chismis niya pagdating sa Congress, sa Ross Boulevard. Ross Boulevard, custom. Engineer naman, mga technical ito. Ngari, solo. Ako naman taga lang ako. Tama yan, tama. Di ba? Ganun din ako. Ganun lang ako. Hindi natapos programa, 2 oras. Hindi naman puro at least masaya, di ba? Hindi bali sa susunod po, makikita nyo rin yan. May lalabas ng pangalan dyan. May mga interview tayo, di ba? Nakita mo, maayos yung medyo sumablay lang yung ating pansaksak dito. Hindi ko alam kung may cellphone na may problema. Nasaksakan. Pero minor lang yan. Siguro pag mapipindot nyo na lang sa ating computer. Okay ka ba, partner? Are. Nanto ka na? Nanto na ako. Pag-impa oras. Sir, sabi ni Ma'am, Mira. Si Mami. Ma'am Mami. Wala. Itong dalawang to, pero si Ma'am. Dalawang to, walang magawa. Pasensya na kayo, Kaya ginagawa namin pulutan, Walang magawa, Meron pa ba tayo? Kahit naman mag-script ka dito, partner, wala, hindi mo nasusundin yung script. Ano susundin ko oras? Yung oras nito, oras ko. Alin ba? Minus 10 para alas 5. Tama ito. Ito susundin. Ito, bansa ko ng 5 minutes. Kung gusto mo magsara na, sara na tayo. Ha? Agahan natin, pwede. Susunod po ba, Ma'am Ami? Mga 5 minutes na. Pero sige. tapusin na natin. Para masulit. Gusto mong batiin. Binati ko na kanina. Kanina. Babatiin ko rin. Sila Fernan, di ba? Sila Manix. Sa yung magdadala ng itik partner. Si Dindo. Darating na ba yung kaya? Yung itik. Palalakihin pa raw. Ang
Ang galing, ang tikas pa nung nanganak ko. Oo, galing. Hindi na anak ko sa kasal. Ang tikas pa, ha? Oo. Bukas, sa Sabado, magdadala ko ng itik. Opo, doon tayo sa inyo. O, doon tayo sa inyo. Inom tayo. Oh. Di dumatay. Wala na, di na dumatay. Problema, tanggal sa trabaho. Sus, Mariolis naman. Malas yung itik niya. Oo, kasi pinangangako. Susunod, ha? Huwag kang mangangako ng itik. Malas pala yun, papinang. Ginutom ako, paborito ko yun, eh. Ha? Yun, Panding. Masarap panding. Nadaan ako dyan sa... Oo. Ay, minsan, pwede naman yata doon. Oo, pwede tayo rin. Anak tayo Tsaka kila Arden. Oo, tayo. Alam mo yung bidang nga. O, tumayo tayo. Tayo rin. Ito, lugar mo, nalayo ko rin. Taga-tay-tay ka eh. Hindi, yung anak ko. Ay, pag nandun ako, doon ako matutulog. Oo. Di ba mo, mami? Okay na? Umuwi na si Allen? Umuwi na? Ah, ganun ba? Day off na? Ah, pag hanggang 3 o'clock lang. Ah, pala, tapos ikaw na. Susunod, ano kami naman, pwede mo i-upload yan. Palagay na natin lahat. Anong araw ba nandito si Allen? Pupunta ako dito para mapaayos ko. Yung maluwag siya. Mga alas 6 ng umaga. Sige, para maipalagay ko lahat. Wala namang programa yung before, no? Hindi, kung yung Lunes, yung maaga, wala, no? Para mapalagay ko lahat. Para yung music lahat, di ba? Ituturo sa atin yan, partner, pag ano. Ayan, yung control. Yung sinasabi mo meron si Vic, meron yan. Yung sinasabi niya. Ah, okay. Pagawa tayo. Para maayos na rin sa kabilang istasyon. Mas maganda pa yung gamit dito, no? Isa doon sa kabila. Okay. Sige, mas ayusin natin. Talagang wala lang tayong time para pupunta natin isang araw para maayos na. Okay. 5 minutes pa. Bumati ka na ulit. Okay po, binabati ko po yung mga nakikinig po sa amin, nanonood. Yung extra namin, yung ako ay Pilipino, alam mo yan? Okay, maraming salamat po sa pinagtagaan niyo po kami yung araw na to. At sa susunod pong Lunes ulit, alas 3 hanggang alas 5. Sana po, hindi namin kayo naabala ngayong araw na to. Pinapagtsagaan niyo kami ni ating kakamping June Ansures. Okay, at magkita-kita pa po tayo muli sa susunod na Lunes. At yan po sa kakampi sa DWWD sa AAP Katropa Radio 3 to 4 p.m. every Saturday po. Ito po ang programang Sagip ng Bayan. Ito yung Katropa, yung kaibigan, June Ansures nagsasabing kung tama po, lagi. Okay, maraming salamat, Miss Ami. Thank you very much. Mula sa himpilan ng DWDD 1134 Katropa Radio, ang himpilan ng hukbong sandataan ng Pilipinas. Sumasa inyo ang programang Hitik sa Balitaan, komentaryo at serbisyong publiko, ang sandigan at gabay sa ikauunlad ng pamayanan, ang Sagip ng Bayan. Sagip ng Bayan. Narito na ang bagong tambalang walang takot sa komentaryo at may puso pa sa serbisyong publiko, ang inyong mga lingkod bayan, Dan Zolweta at June Anzores sa Gift ng Bayan.
Mula sa himpilan ng DWDD 1134 Katropa Radio, ang himpilan ng hukbong sandataan ng Pilipinas. Sumasa inyo ang programa Hitik sa Balitaan, komentaryo at serbisyong publiko, ang sandigan at gabay sa ikauunlad ng pamayanan, ang Sagip ng Bayan. Sagip ng Bayan. Narito na ang bagong tambalang walang takot sa komentaryo at may puso para sa serbisyong publiko, ang inyong mga lingkod bayan, Dan Zoleta at June Anzores. Sagip ng Bayan. Mula sa himpilan ng DWDD 1134 Katropa Radio, ang himpilan ng hukbong sandataan ng Pilipinas. Sumasa inyo ang programang Hitik sa Balitaan, komentaryo at serbisyong publiko, ang sandigan at gabay sa ikauunlad ng pamayanan, ang Sagip ng Bayan. Sagip ng Bayan. Narito na ang bagong tambalang walang takot sa komentaryo at may puso para sa serbisyong publiko, ang inyong mga lingkod bayan, Dan Zoleta at June Anzores. Sagip ng Bayan. Mula sa himpilan ng Our super pigs will be big and beautiful. They will leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and most ay Pilipino, ang dugo'y mahalika. Likas sa aking puso at hikain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silangan. Ika'y sa'king talino, sa mabuti lang laan. Sa aking katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa, isang diwa ang minimithi ko. Sa bayang buot pandila, laan buhay ko't diwa. Ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako.
sa puso't diwa. Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sarili.